So eto, medyo seryoso talaga ang pag-uusapan natin, and eto yung nagta-trending ngayon sa Facebook. This is all about what happened to our kababayan. Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. How are you? I hope you are all doing fine. And sa araw na to, medyo seryoso yung pag-uusapan natin. And there's something I want to share with you. Medyo seryoso talaga ito. But I know that I need to share this with you and to discuss this with you para matuto tayong lahat. Dahil sa mga nangyayari sa paligid, ginagawa ng mga scammers, ng mga kawatan, naghahasik ng mga ganyang klase ng gawain, manloko sa kapwa. I-hack ang mga details ng mga tao na hindi naman dapat hinahack. Bakit nila dapat i-scam? So eto, medyo seryoso talaga ang pag-uusapan natin, and eto yung nagta-trending ngayon sa Facebook. This is all about what happened to our kababayan. She's from Taytay, Rizal, isang negosyante na ang pangalan niya sa Facebook or sa social media is Lady Boss Tahuna. I don't know if this is her real name or baka ito lang yung pangalan niya sa Facebook, sa social media. But I want you to please listen to this very carefully because I believe napakalaking lesson ang ibibigay sa atin ng nangyari sa kanya. Watch this one. Ako nga to. Nakakainis eh. Pinaghirapan ko, ganun-ganun lang. Tapos sasabihin lang nila, iimbestigahan lang. Mga madam, wala mo na magsisend sa video namin kasi nahack po yung account. Yung account namin. Kasing limas talaga. Wala talaga silang iniwan. 223 yung iniwan nila dun sa bangko namin. Kauuwi ko lang yung sa may mga order, saglit lang mga madam, ayusin ko yan, payapa na. Nakakasama lang yung sakit ng loob ko eh. Kasi pinaghirapan namin yun, pinagpaguran ko yun ng ilang linggo. Tapos ganun-ganun lang mawawala sa video. Wala namang OTP, walang OTP. Walang OTP sinend ako, wala akong ibinigay na ganun sa kanila. May tumawag na sabi nila, taga-BDO, ang inaano natin tungkol dun sa apply ng credit card, yun yung inano. Tapos, meron silang hiningi din dun sa ATM ko, pero wala silang hiningi na yung username, password, walang ganon. Walang akong binigay sa kanila ng ganon. Tapos yung hindi ko na ma-access yung account ko sa video kasi ako lang naman umahawak ng video. Hindi ko na siya ma-access, hindi ko na siya mabuksan. Tumawag ulit sila. Ang sabi, pumunta daw ako sa ATM machine para palitan yung PIN. Mag-change PIN. So, ginawa ko, nagpunta ako dun kasi hindi ko nga ma-access kasi hindi ko ma-monitor yung online banking. Yung online banking ko, hindi ko ma-monitor dahil nandoon lahat pumapasok kasi exceed nga lahat ng GCash ko. Exceed kami lahat. So lahat nandoon pumapasok, pati hulog sa paluwagan ngayong katapusan. Nandoon pumapasok sa So ako nagmamadali akong palitan para nga ma-access ko yung online banking ko. So hindi pa rin ma-access, sabi after 1 hour. After 1 hour, nagulat ako kasi dun sa email namin, dun na may umaawas na 72,000, 28,000, 19,000. Hanggang sa maubos yun yung pera ng laman ng video ko. Nakakakangatog kasi ng laman eh. Kasi
Yung pinaghirapan ko, yung puyat ko, nandoon. Tapos ganun-ganun lang. Isang iglap lang. Limas talaga lahat. Wala talagang iniwan. Tapos pumunta ako ng video. Ang tagal pa nila bago nila i-block. May block yung ATM ko tsaka yung online banking ko kasi nagbabawas. Kasi kapag online daw, kailangan through phone pa, itatawag pa sa kanila yung sa online, hindi yung, kasi yung branch namin is dito sa Taytay, sarado ngayon, di ba, kasi Sabado. Pumunta ako ng SM Taytay, doon itinatawag lang nila, ganyan. Tapos iimbestigahan lang, gano'n. Nakakaano na, naiiyak ako sa inis. Kasi yung pera na yun, pinaghirapan ko, ganun-ganun lang mawawala. Ang video to. Nakakangatog. Nadami ko, nandun ang pera ng paluwagan namin na 100,000. Nandun ang lahat na nagbabayad ng payment. Kasi wala akong ibang mode of payment, kundi cash lang, tsaka online. Kasi madalas naman ang mga customer ko online eh. Tapos ganun lang. I-stress. Hindi ako nagla-live ng ganito. Never ako Alright, so yon ang nangyari kay Lady Boss Tahuna, kababayan natin from Taytay, Rizal. While I am watching the video, may pagkukulang din si Lady Boss kasi nga nagbigay siya ng mga details about her debit card. If you remember, balikan natin na. May tumawag na, sabi nila, taga-BDO, ang inaano tungkol dun sa apply ng credit card, yun yung inano. Tapos, meron silang hiningi din dun sa ATM ko, pero wala silang hiningi na yung username, password, walang ganun. Ayun, yung sinabi niya. So, I believe, baka ang naibigay niya is yung CVV or CVC. In the previous videos that I have uploaded in the past, talagang inuulit ko na you have to be very careful with your CVV or your CVC. Yung 3 numbers sa likod ng ATM, yun yung dapat nating protektahan aside from the card number, aside from the OTP. Isa rin yun sa dapat nating protektahan. And I think yung sinabi niya na may hiningi siya doon sa ATM card ko, I think ang naibigay niya is CVV or yung CVC nga. So, once kasi na naibigay niya yung ibang details about the ATM card, it will be easier for the scammer na nakawin yung details mo doon sa yung ATM, and through that, makakagawa sila ng paraan para ma-withdraw yung pera mo kahit na hindi sila humingi ng OTP. May mga scammers na nanghihingi ng OTP, no? Pero etong isang to, at according to Lady Boss, hindi naman sila humingi ng OTP, pero siguro it was enough for them to scam her or to hack the account sa pamamagitan lamang ng CVV or CVC. Nangyari ito nung, I think that was September 1, that was Saturday. And this is a warning to all of us, not just me but you, no, na kailangan we have to be vigilant. Yun yung term na ginagamit ko. We have to be very careful. Yun yung talagang reiterate ko, ine-emphasize ko sa inyong lahat na maging vigilant. You have to be very sensitive. And take note na kapag may promo si bangko, kapag may services silang i-offer sa kanilang mga clients, hindi nila ito itinatawag. Hindi nila tayo tatawagan. Kasi paano tayo tatawagan ni BDO or ng ibang bangko about their services or about their promos? Sa dami ba naman ng clients nila? So, paano nila tatawagan yung mga client, ganong karaming clients? Imposible namang pipiliin lang nila yung pwedeng mag-avail ng promos. Pag may promo si bangko or mga services silang bago, they don't call us. Instead, may mga ads sila sa Facebook, sa YouTube. Doon nila broadcast yung kanilang mga promos or yung services nila. Even about application of credit cards. Kasi parang, mention ni Lady Boss kanina na ang diniscuss daw nila was about credit card.
application. But then again, after that, parang in-insert nila yung tungkol doon sa ATM. Hanggang sa siguro nawili si Lady Boss doon sa pakikinig sa mga kung ano-anong mga sinabi nila, siguro mga inengganyo nila ito, na parang, I remember it well, ganun din ang ginawa nila sa akin napadadalhan daw ako ng planner ni Bangko, payong ni Bangko, jacket ni Bangko. Tinanong pa nga sa akin before kung meron daw akong na-receive yearly. Sabi ko, wala. Ilang years na kayong client ni BDO, sabi niya. Sabi ko, ay ni PNB pala kasi yung PNB yung tinatry nilang i-scam ako from i-hack. Maybe, that's the term, maybe. And then sabi ko, matagal na akong client ng PNB. Noon pa, I think 20 years, more than 20 years na, or magta 30 years na. Sabi ko sa kanya. And dapat ma'am, pinapadalhan kayo yearly ng ganito, ganyan, ganon. Pero di bale ma'am, i-update natin ang profile nyo ngayon para sa susunod, lalo na malapit na namang mag-December, padadalhan na kayo ni Bangko ng planner, ng jacket, at kung ano-ano pa. So, parang nakakawili naman or nakakaengganyo yung mga sinasabi. But then again, kung wala ka talagang wisdom to think, maluloko ka talaga. Kaya ito tandaan natin, sa mga promos and services ni Bangko, kahit bagong promo yan o bagong service ni Bangko yan, hindi nila itatawag sa atin. Gagawa sila ng ads to broadcast yung mga promos and services nila. Pagpo-post sila ng mga posters, siguro tarpaulins, sa mga buildings or offices or pabilihan, malls and all that. Pero hindi nila tayo tatawagan. Okay? Okay, you have to take note of that. And with regards to OTP, kapag tayo ang tumawag kay Bangko kasi meron tayong i-inquire sa kanila, they send OTP and then they ask from us kung ano yung OTP numbers na pinadala nila. Kapag tayo yung tumawag, that is for the reason to verify. So sa lagay na yan, safe tayo. Pero kapag sila ang tumawag sa atin, na lalo na hindi natin kilala, and then nag-ask ng OTP, sasabihin sa'yo, ma'am, nagpadala kami ng OTP. Pakibasa kung ano yung napadala sa'yo na numbers. Kapag ganun yung datingan nila, medyo magduda ka na. Kasi sakalang maghihingi si Bangko ng OTP kapag tatawag ka sa kanila. Gusto nilang i-verify kung ikaw ba talaga yon. Kung ikaw ba talaga ang may-ari ng credit card na yan or ng ATM na yan. So, kailangan manigurado si Bangko. Kaya magpapadala ng OTP for verification purposes. Pero kapag may ibang tao na tatawag sa'yo at hihingi ng OTP, magduda ka na. Hindi mangyayari yon. Hindi tatawag sa atin si Bangko para sabihin na may bago kaming promo, may bago kaming services. Hindi ho. Wala. Hindi pwedeng mangyari yan. Okay, so I just have to make it clear. Para kapag may tumawag sa inyo, huwag nyo nang i-entertain. I-cut off mo na kaagad. No, huwag ka nang, don't intend to listen to whatever na sasabihin nila. Kasi alam nyo ba, napakagaling na mga pretenders na ito. Ang mga kawatan na ito, ang galing nila. Akala mo totoong empleyado ng bangko. Parang ang mas matalino pa sila kaysa sa mga empleyado ng bangko. Parang ang dami nilang alam. So, magduda na kayo kapag masyadong matalino, magduda ka na. Kasi usually, si customer service representative, hindi alam lahat ang tungkol sa promos and services ni Bangko. Kaya kung minsan, anong sasabihin ng customer service representative, ma'am, sandali lang po ha, ililipat ko po ang tawag ninyo sa ganitong department kasi sila po ang in charge dyan. Okay? Ganon ang usually ang flow. Pero kapag yung tumawag sa'yo masyado ng matalino, madami ng alam, tapos sinasabi pala, bibigyan ka ng ganito, ng planner, ng payong, ng kung ano-ano, ng jacket, ay nako, cut off mo na yan. Okay, so, sana walang sumunod na biktima ng mga kawatan na to, ng mga scammers na to. Kaya sa mga credit card subscribers sa ating YouTube channel, please be careful. You have to be wise, be vigilant, at talagang kailangan medyo stricto ka din sa pagtanggap ng mga calls. Kapag medyo alam mong
masyado ng matalino at boses tiga-bangko ang boses niya, magduda ka na. Okay? So, i-cut off nyo na yung tawag. So, I hope may lesson tayo ngayong araw na to. Please, be careful and thank you so much sa mga queries ninyo. I'm trying my best to help and give you tips and ideas para maprotektahan ang ating mga credit cards, ATM cards, kahit ATM cards, pwede ho kayong magtanong, mag-inquire sa akin. Kasi napaka-importante ang lahat ng mga pinaghirapan natin. Yung credit card, kahit na pinautang lang ni bangko sa iyo yan, kapag nagamit nila, so ikaw ang mag-oblige to pay, no? Yun dapat ang iisipin natin. Kapag nanakaw ang credit limit ko, ako yung responsible for that. Kaya kailangan, we have to be very careful. Okay, so thank you so much. Have a wonderful day and God bless you all. Remember na kahit anong klaseng pagsubok meron tayo sa buhay, life is beautiful because God is so good. Bye everyone!